Right? Lalo na kapag yung nanay, pinalaki niya yung anak niya ng ignorant of Islam. Katabi niya yung madrasa sa Marawi, katabi niya yung madrasa sa Quiapo, alam niya yung Islamic school sa Pasig, sa Ikra. Hindi ipapadala yung anak ko kasi mayaman ako. Right? Tapos maglaki, ustad, yung anak ko may karelasyon. See? So kung kulang na nga sa pagmamahal, favoritism ka pa, and you love to blame, and you compare your children, and then ignorant sa Islam, what did you expect, mami? Mga malaikat ba yung mga anak mo? Lalaki man yan o babae, hindi sila mga malaikat. And these are the reason why ang mga anak natin, we push them, di ba, na magkaroon ng kaibigan na masasama. So yung peer pressure, di ba? Ang kaibigan nila, hindi mga Muslim, hindi mga good Muslim. Ano pa kaya kung nag-aaral sa Catholic school or sa university, non-Muslim, surrounding by non-Muslim? Peer pressure, lahat ng classmate niya may boyfriend? Lahat ng kaibigan niya may boyfriend? Do you think na magiging malaikat ang anak mo? So mga mami, no? Please, it's not too late for us to go back to our home. Let's rebuild our Baitul Muslim, no? Hindi pa po huli ang lahat, no? I do believe na kaya pang solusyonan ng problemang ito. Naniniwala po ako na kung lahat ng nanay at tatay ay babalik sa kanilang mga bahay, inshallah, in 1 year from now, everything will change. Oo, isang katutakan seminar. Sige, pumunta pa kayo dyan kahit saan. Everyday mag-seminar kayo, magtablig kayo. But until you don't back to go home and take care for your family, we cannot solve the problem of the ummah. I'm telling you, the problem of the ummah today, lunod na lunod sa zina at haram na relasyon ng mga tao. And the last one, sa mga anak ko, hindi mo worth ang magkaroon ng boyfriend. Your worth is not how you have haram relationship. Your worth is not how you became a doctor. Your worth is not how you became something like this. Your worth is for you to go back to Allah subhanahu wa ta'ala and to tell yourself that I am a Muslimah. Right? Ako ay Muslima. Ako ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito. Right? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'uha al-mar'atun salihah. Ito dunya ay punong-puno ng kayamanan. And the most precious thing na makikita mo, the best treasure in this world ay ang mga babaeng Muslima. So mga anak ko, please stop in engaging yourself in a haram relationship. Hindi mo kailangan patunayan na maganda ka para lang sa mga lalaking nanliligaw sa'yo. Hindi mo worth na maggubad para lang sabihin na ikaw ay sexy. Hindi mo worth na kailangan mag-post ka para lang sabihin na sikat ka. Nak, you are the most precious thing. You go back to Allah subhanahu wa ta'ala. Sobrang inalagaan ka ng Allah. Binigyan ka ng dignity. Binigyan ka ng honor. Ikaw ay itinaas sa pedestrian. Halagaan mo ang iyong sarili. Don't expect anyone to love yourself, to love you if you don't know how to love yourself. Don't expect anyone to respect you if you don't know how to respect yourself. So when Allah dignified you, give dignity to yourself. And it's not too late, mga anak ko. Maraming mga tao, mga babae na nanggaling sa zina, maraming mga akhawat na engage into haram relationship. When they go back to Allah subhanahu wa ta'ala, everything change. So ulitin ko lang, mga anak. Please don't blame yourself or blame anyone, yung mga mami. But blame ourselves, ayun ang mga magulang. It's not too late for us. Marami pa pong paraan para bumalik tayo sa pamilya natin. Ulitin ko lang po, hindi kailangan ng mga anak natin ng pera. Hindi kailangan ng mga anak natin ng kung ano pa man. Ang pinakakailangan po nila, love, time, care, and tender, and love to Allah subhanahu wa ta'ala. If they have like this, they have everything. Kahit mamatay tayo, inshallah, magiging matagumpay ang buhay ng ating mga anak. So, yun lang po. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Walillahi tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.